Kung ngayon pa lang lagi kang negative, laging kapos ang pera mo, di napakasimple. Kung hindi mo babago yung ginagawa mo, walang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. It's very hard for you to give something kung wala siya sa'yo. Mahirap magbigay ng pera kung wala kang pera. Mahirap magbigay ng pagmamahal kung hindi mo rin mahal ang sarili mo kasi mauubusan ka pa rin. Okay lang madapa. Okay lang umiyak. Okay lang mawalan ng gana paminsan-minsan. Hi classmate! Kumusta po kayo? Unang-una, bago ako magsimula, magpapasalamat muna ako dito sa napakagandang jacket ko kay Isa Lucky. Okay, hello, thank you sa'yo, pare. Anyway, yung pag-usapan natin ngayon, classmate, is how to rebuild yourself after failure. Kaya meron tayong 8 topics para dyan. Okay, simulan ko agad. At syempre sa ating number 1, acceptance and failure. Kailangan napaka-importante yan kasi ako, I could still remember yung pinakauna kong marirecall na failure na nangyari sa akin, yung naubusan ako ng cards. Kasi bata ako that time, elementary days ko ata kung tama or high school days ko na nun, hindi ko ma-recall kung eksakto. Basta yung mga cards na collection ko noon, naubos. Kaya talagang sobrang lungkot ako noon. Yun yung first failure ko. Second na failure ko, yung college na ako noon, naubos halos yung papautang kong pera, halos konti na lang ang natira. And ang nakikita kong pinakamagandang attitude na ginagawa ko palagi is mabilis ako mag-accept na wala na ganun talaga nangyari. Oo, masakit. Oo, masarap balikan na sana ito ginawa ko, sana ganito ginawa ko, sana hindi ko ginawa yung ganon. Kaya lang, wala na eh. Napaka-practical ko laging tao mag-isip na, okay, wala na, maghanap na lang paano ang gagawin mo para lalo maging okay or mas mag-improve. Kaya napaka-importante yung number 1 classmate is acceptance. And syempre, reflection na rin kung, anong tawag yan? Kung ano yung mga dapat mong ayusin. Okay? That's number 1. At syempre sa ating number 2, set realistic goals. Yung, naalala ko, yung cards, ang ginawa ko lang naman doon, wala na, sabi ko, ayoko na maglaro. Kumbaga, talagang inaccept ko na hindi na doon ikot buhay ko. Pero nung naubusan po ako ng pera, syempre yun, hindi yun pwedeng takasan kasi kailangan po siya. Napaka-importante po ng pera sa pamumuhay ng tao. Hanggang ngayon nga, hindi ko maintindihan bakit napakaraming tao na napakahirap na lang tanggapin na importante po ang pera. Balik na rin natin. Ngayon, sa akin, ang pangalawa kong ginawa, yung doon na sa anong tawag niyan? Doon sa naubusan ako ng pera, simple lang eh. Lahat ng nagpapalabas sa akin na pera, tinigil ko. Tinigil ko magkaroon ng girlfriend, tinigil ko mag-dates, tinigil ko mag-computer games, tinigil ko lahat. At lalo kong in-enhance yung mga bagay na nagpapasok sa akin ng pera. Kaya that time, ang naging goal ko, mas lalo akong mamasada. And kaya napaka-importante, classmate, na magkaroon ka ng realistic goals. Kasi yes, parang sa amin po sa networking, marami po nangangarap na ma-achieve nila yung pangarap nila, magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, kumita ng malaki. Pero ang nakakalimutan nila, ang pinaka-importante lang naman may kausap ka everyday. Kasi kung meron kang kakausapin araw-araw, sigurado ako meron maniniwala sa'yo. At habang meron naniniwala sa'yo, meron sumasali or bumibili ng produkto mo, meron kang kikitain. At habang kumikita ka ng malaki at ng tuloy-tuloy, mabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Parang ito, nung nag-goal po ako na gusto kong magkaroon ng 100,000 subscriber, i-jump start ko ng konti. September of 2021, meron po akong 40,000 na subscriber. And currently, nung December of 2023, nagkaroon po ako ng nasa 140,000 na subscriber. Now, just do the math. Napakasimple kasi para sa akin ngayon, goal ko magkaroon ng 1 million subscriber. Di kung uulitin ko yung ginawa ko nung September of 2021 hanggang December of 2023, kung uulitin ko yon at ita-times 10 ko, ibig sabihin yung 100,000 times 10 mo will be 1 million subscriber. Kaya para sa akin, napakasimple ng pagko-compute ng buhay. Hindi lagi kong sinasabi, hindi mo naman kailangan ng fortune teller para malaman mo kung ano ang future mo eh. Kung ngayon pa lang lagi kang negative, laging kapos ang pera mo, di napakasimple. Kung hindi mo babago yung ginagawa mo, walang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Pero kung ngayon lagi kang negative, ang pinakagagawin mo lang naman, mas magsipag, mas maghanap ka ng paano ka pa mas lalong kikita ng malaki, ano ba pwedeng gawin mo para mayroon ka pang mga iba't ibang source of income, then doon pa lang makikita mo in the future na yayaman ka. Diba? Napakasimple. Yeah. Huwag masyadong komplikaduhin. Number 2 magkaroon ng realistic goals. Number 3, classmate, embrace a growth mindset.
Ako, since being gamer, lagi ko itong nasasabi na habang umaakyat yung level mo, umaakyat yung stage mo, habang lumalayo ka, yung mga problema lalong nagiging mahirap, yung mga boss lalong nagiging mahirap. Sa school din, habang nag-grade 1, nag-grade 2, nag-grade 3, nag-grade 4, habang nagle-level up yung year level mo, automatic pati yung mga lessons nagle-level up din, lalo din naghihirap, lalo din maraming challenges. In short, that's life. If nahihirapan ka, good news, kasi ibig sabihin nag-grow ka. Kaya hindi po natin kalaban ng failures, hindi natin kalaban ng pain, hindi natin kalaban yung mga challenges. Kung hindi, yan yung mga kakampi natin, kasi yan ang magiging dahilan na lalo kang gagaling, yan ang magiging dahilan para ihahatid ka niyan sa next level na gusto mo. Number 4, focus on self-care. Kaya dapat, napaka-importante ito, lagi natin nane-neglect kasi may isang turo na mas mahalin mo ang ibang tao kaysa sa sarili mo. That is a very, very wrong perspective sa life. Kasi kung mahal mo sila, dapat mas mahalin mo sarili mo. Kasi kung mahal mo yung mga mahal mo sa buhay at papabayaan mo sarili mo, darating ang time, wala ka ng pagmamahal na pwedeng ibigay sa kanila. Di parang pinabayaan mo na rin sila. Sabi nga, sa lagi ko itong nasasabi, by being selfish, dun ka magkakaroon ng tinatawag na selfless. Ibig sabihin, you need to be selfish first, na alagaan mo sarili mo. Kung gusto mong kumita ng malaki, focus mo muna sa sarili mo para pag marami ka ng kinikita, madali ka nang magbigay. Always remember, classmate, it's very hard for you to give something kung wala siya sa'yo. Mahirap magbigay ng pera kung wala kang pera. Mahirap magbigay ng pagmamahal kung hindi mo rin mahal ang sarili mo kasi mauubusan ka pa rin. Kaya focus sa self-care, alagaan, papanalagaan ng sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, pero pinakamaganda, kung gagawin mo yung bagay na nagpapasaya sa'yo, tapos kumikita ka. Kasi katulad sa akin, bakit ako namasada ng 5 taon? Namasada ako ng 5 taon, honestly, kasi hindi naman ako natutulog ng maaga. Ako kumukuha ng boundary ng jeep namin, naggagarahe lahat ng driver namin, mga 9 or 10 ng gabi. Normally, kasi natuto ako dito sa isang driver namin. May isa kasi kaming driver, hindi ko ito makalimutan. Siya laging naggagarahe alas 12 ng gabi. Kaya nasanay ako na minsan kahit gumarahe na lahat ng jeep ng alas 10 ng gabi, since nasanay na akong alas 12, hindi pa rin ako inaantok. Kaya sabi ko, kesa nasa bahay lang naman ako, nanonood ako ng TV or nagsa-sound trip ako, sabi ko pwede naman ako mag-sound trip sa labas. Mas nag-i-enjoy pa kasi may nakikita akong scenery, may nakakausap ako iba't ibang tao. At the same time, pinakamaganda doon, kumikita ka pa. Kaya bahala po kayo, classmate, hindi ko po alam ang personality nyo, hindi ko alam kung ano ang trip mo sa buhay, pero napaka-importante kung napagsasabay-sabay mo, nagagawa mo na yung love mo, gumaganda pa lalo sarili mo, nagiging okay pa, at ang pinaka-jackpot dyan kung kumikita ka pa. Number 5, enhance skill and knowledge. Hindi ibig sabihin na kung sino ka ang background mo, dapat hanggang dun ka na lang. Kaya may isang separate na topic na gagawin, classmate, na creating a new me. Ibig sabihin, magda-download ako ng mga bagong skill na gusto ko at magkakat ako ng mga ugali ko na hindi ko rin gusto. Kaya parang ganun din, classmate, ako nang nagsisimula ako sa industry ginagalawan ko, ang dami kong pinag-aralan, pero more on focus siya sa pag-iintindi ng psychology ng tao. Kaya nga ultimo yung tinatawag nilang NLP, Neuro-Linguistic Programming, inintindi ko yun kung paano yung tao na sa maikling panahon nagiging kaibigan mo, paano madaling maklose silang tao, paano malalaman kung interested siya sa pinipresent or hindi, pinag-aralan ko po yun. At even yung tinatawag na pick-up artist, yung puwa. Kasi may na-meet ako na siyang number 1 na pick-up artist dito sa Philippines, hanggang nakita ko pa sa iba't ibang bansa na meron talaga gano'n na grupo na paano nila nakakausap or nagiging date ang isang babae kahit napakaganda, kahit hindi sila gano'n kagapuhan. Diba? Kaya pinag-aralan ko yun lahat kasi against psychology yun eh. Gusto ko maintindihan na bakit ang tao pag ganito din ang reaction nila. Kaya sa akin, classmate, kung ano man ang ginagawa mo, lagi itong nasasabi, katulad sa akin sa networking career, bakit ako naging magaling? Kasi lahat ng kailangan na skill, dinevelop ko po. Pinuulit ko, hindi ako magaling sa public speaking before, but because kailangan po siya sa industriyang ginagalawan ko, tinuruan ko sarili ko, pinag-aralan kong mabuti kung paano ko siya magagawa. Kaya ikaw, classmate, dapat ganun ka rin. Di ba, napakasimple. Kung isa kang empleyado right now, ang tanong, kung empleyado mo sarili mo, matutuwa ka ba? Di ba? Ganun lang siya kasimple. Kung empleyado mo sarili mo at matutuwa ka at magiging sobrang gustong-gusto ka, then you're doing it right. Kasi end of the day, laging meron mas boss sa atin, laging meron mas amo sa atin. Kaya ang importante niyan, dapat galingan mo ng sobra na pag yung boss mo, mamimili siya ng tauhan niya. Sino ba ang pinakagusto ko dito? Dapat ikaw ang mapipili nun. Kaya ano pa ang inaantay mo? I-develop mo ng skills na kailangan ng boss mo.
At sa akin, number 6, take calculated risks. Ako, I could still remember, kasi po sa networking na ginagalawan ko, nung natutunan ko na minsan, kailangan mo rin gumastos eh. Nung may mga nire-recruit ako ng mga tinatawag namin na networker na, or seasoned networker, or mga veterans, ibig sabihin yung magagaling na, or minsan mas magaling pa sa akin, meron ako sa dating ni-recruit na, ang sabi niya, sige, apply, sali po ako sa'yo, pero kailangan ko po ng pera. Sabi ko, para saan yung pera? Sabi niya, syempre, iikot po ako, kailangan ko ng panggasolina, kailangan ko ng pampakain, so on and so forth. At that time, wala naman akong tiwala sa kanya kasi hindi ko na nga siya kilala personally. Ang second, yung pera ko limited. Ibig sabihin, pag nasayang yung desisyon ko sa pera ko, mahapdi sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko that time, sabi ko, paano kung mapagbibigyan siya na yung hiling niya, pagbibigyan ko, pero at the same time, hindi masyadong magiging risky on my part. And ang naging sagot ko, napakasimple. Sabi ko, sige, ganito, sasamahan na lang kita sa lahat ng prospects mo. Ang good thing noon, may kotse ako na magagasolina sa kotse ko, at ako na rin magpapakain at gagastos din sa mga prospect mo. In short, classmate, hindi masasayang kasi makikita ko kung may napupuntahan o hindi. Kasi pag binigyan ko lang siya ng pera, malay ko ba kung saan niya gagamitin? Di ba? Pwede niyang gamitin kung saan-saan. Kaya, yun po ang tinatawag na calculated risk, na meron at meron sagot kung ano man ang pinagdadaanan mo. Kaya dapat matuto ka ng ganyan. Ako, lagi kong prinsipyo sa buhay, kung magsusugal ka, mas maganda is either panalo o tabla, 'di ba? Kaysa sa panalo o talo. Kung kaya naman panalo or tabla, di much better para yung risk mo napaka-minimal. At sa ating number 7, cultivate resiliency. Na dapat mabilis ka mag-bounce back. And humingi din ako pasensya sa inyo, classmate, kasi it took me almost a month bago nakagawa ng video. Pero honestly, kaya ako natagalan lang kasi ang dami ko talagang ginagawa. Ang daming gila na inattendan ko. Hindi ko na alam kung ilang gila inattendan ko. And syempre, nalibang din kasi December and mag-New Year. Kaya pasensya na po, medyo natagalan ako. Pero don't worry, babawiin na lang po natin. Yung mga isang buwan na halos wala akong upload, bawiin natin na hopefully araw-araw po tayo makapag-upload. Basta importante po, classmate, dapat mabilis tayo mag-bounce back. Kasi end of the day, wala ka naman choice eh. Magbabound at magbabounce back ka. Yan ang sigurado ko 100%. It's just a matter of time. In short, kung magbabounce back ka rin lang naman pala, eh bakit next week pa kung pwedeng bukas na? Eh bakit bukas na kung pwedeng ngayon na? Diba? At sa ating pagtatapos, number 8, practice self-compassion. Maging kaibigan mo or best friend mo, sarili mo. Okay lang madapa. Okay lang umiyak. Okay lang mawala ng gana paminsan-minsan. Tao tayo, walang perfect sa mundong to. Sabi nga, we are living in a perfect world because of all the imperfection that we have. Laging na-appreciate sa success ang magaganda. Pero nakakalimutan natin i-appreciate yung mga pangit na hindi ka makakahatid dun sa magagandang bagay na nararanasan mo kung hindi pangit yung pagdadaanan mo. Sabi nga nila, ng tao na nakakalimutan natin, hindi naman pwedeng lumiwanag ang isang bagay kung hindi madilim eh. Hindi ka rin naman pwedeng maging masaya kung hindi ka naging malungkot. Kaya we should always appreciate the yin-yang of life. Masarap ang success, masarap din ang failures, masarap ang sarap, masarap din naman mahirapan. Masarap na marami kang pera, masarap din na mawalan ka ng sagad-sagad kasi doon nagkakaroon ng tinatawag na comparison, doon ka mas nagkakaroon ng appreciation. Tandaan mo, classmate, minsan ang mga sobrang yayaman, hindi na nila ma-feel yung happiness ng mga taong biglang nagkaroon lang ng konting pera, biglang nakapunta lang sa ganitong lugar, hindi nila minsan ma-feel yun kasi they have all. Kaya you should learn to appreciate kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon kasi isa lang sure ko, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, it is design na pagdaanan mo. Kung ano man ang mga taong nawawala sa buhay mo, it is design na mawawala yan. Pero tandaan mo, ang buhay, lahat ng nawawala, napapalitan yan palagi ng mas marami at ng mas maganda. Kaya dito muna tayo, classmate. Hanggang sa muli. Bye-bye!